ako po naging trabaho sa Dubai. Naglalagay po ng tag price sa vegetable section sa isang department store. Naranasan ko din po na maghirap, magutom po, maging po yung mga damit po na sinusuot ko, bigay lang po yun sa akin. Tinuruan din po tayo ng Lord kung paano pong mag-first fruit, kung paano pong magbigay, magkaloob sa gawain ng Lord. Hindi po ako graduate, wala po akong diplomang maipagmamalaki po sa kahit sino. Pero po, sa kabagan po ng Lord na promote po ako ng Lord bilang isa pong secretary ng Canadian Iraqi. Tapos ngayon po, pinagkatiwalaan din po ako ng boss ko na humawak po ng negosyo niya po. Yung dati pong naging buhay ko na minsan nakikita lang din po ako sa ibang bahay. Sa kabagan po ng Lord, ngayon po may sarili na rin po akong flat dito po sa Dubai. At nakuha ko din po yung kapatid ko na kung saan po nagtatrabaho na rin po sila sa Dubai ngayon. Maging po sa pagdating po ng Man of God at ng Nani Ellen po at ng team po sa lugar pong ito ng Dubai. Minsan po dumating po yung hindi rin po talaga sapat yung hawak po natin. Pero nagkaroon po ako ng puso na ibenta ko po yung mga damit ko. Binenta ko po siya last November. Yun po yung naging share ko nung dumating po yung nani at tatay dito. Yung pinagbentahan ko po. Salamat po sa Lord dahil tunay nga po na binilik niya nga po yun ng higit pa po dun sa ibinigay ko. Dahil po last week, kinausap po ako ng boss ko. Sabi niya po sa akin, magtayo daw po ako ng company po sa Pilipinas kung saan ipapangalan niya daw po sa pangalan ko. Salamat po sa Lord, maging po sa bahay nga po. Nung nakaraang din po, binigyan po ako ng boss ko ng pang-umpisa po para po sa bahay. In-encourage ko po yung lahat na matuto po tayong magbigay, magkaloob sa Lord kahit po sa pinakasimpleng bagay na may ibibigay po natin at masishare po natin. Dahil tunay nga po na dakila po yung ibalik po sa atin. Sa patuloy na panawagan po ng lingkod ng Diyos ay patuloy po kaming sumusunod. Minsan po nangailangan po kami ng napakalaking halaga which is mga more than 100,000 pesos po yun kung titignan mo po. Dumating na po sa puntong nilapitan ko na po yung general manager ng kumpanya namin na mag-loan salary na lang po ako. Ngunit tunay nga po sa pagsunod po namin sa Lord, binigyan po ako ng 10,000 dirhams po nung general manager. At yun nga po, sabi po niya sa akin, sabi niya, wag mo nang bayaran, sabi niya ganon. Kaya blessed na blessed po ako dahil alam ko po yung kamay po ng Diyos yun sa amin na wala pong binigyan na ganon kalaking halaga sa mga kasama ko po sa trabaho. Ngunit hindi po siya ng Diyos. Nung umuwi po kami, sabi niya, I cannot pay the ticket of your wife, sabi niya kasi walang staff dito, sabi niya na matatagal na dito na binabayaran ko yung kanilang mga ticket, yung paid salary nila, sabi niya. So maraming maiinggit, maraming magseselo, sabi niya. Ngunit nung nakausap ko po siya, sabi niya, okay, sabi niya, bibigay ko lahat yung hinihingi mo, sabi niya. Kaya binayaran po lahat yung ticket po namin, binigay po yung 1 month paid salary. Kaya salamat po sa Lord sa pamamagitan po ng pagbibigay po namin sa Lord ay yung pong kamay ng Diyos sa amin ay patuloy po namin nararanasan at blessed na blessed po kasi kanina nga po ay mayroon po kaming bagong kontrata kaya tunay nga po ang pagpapala ay mula sa Diyos. Di lamang po ako, maging sa pamilya ko, blessed na blessed po ako. Salamat po sa Lord kasi nakakapaglingkod po sila sa Diyos. Yung mga anak ko po ay pinalalago po sila ng Diyos ay nagagamit po dito sa ministry po sa UAE. Kaya ine-encourage ko po ang lahat na patuloy po tayong magbigay sa gawain po ng Lord. Alam po natin na hindi po masasayang ang pagbibigay po natin sa Panginoon.